bahagdan ng aming populasyon ay nakikisangkot sa edukasyong pandaigdigan, kung saan kahingian na mayroong tiyak na 12 taon ng siklo ng batayang edukasyon na nakukuha ang mga mag-aaral. Diyan kami nagkakaroon ng kaunting problema. Mahirapan sila maghanap ng trabaho kasi hanggang ngayon, problema pa rin ng school yung mismatch. Hindi nila nagagamit yung pinag-aralan nila. Kasi, iba kasi yung standard ng industry, iba naman yung itinuturo ng school. Makabuluhan na inilagay ng tinatawag nating flexibility clause sa batas na nangangalaga sa implementasyon ng K-12. Ito nagbibigay kapangyarihan sa mga paaralan upang tingnan kung anong mga dimensyon o aspekto ng kurikulum ang maaari nilang baguhin ng kaunti alinsunod sa mga pangangailangan ng kanilang mga institusyon. Ang pagpili ng akademikong track sa K-12, particular na sa senior high school, ay ibinatay din namin sa kung ano ang ibig mangyari ng mga mag-aaral namin. Marami naman sa kanila talagang pumapasok ng kolehiyo. Ang gusto namin mas makita yung knowledge generation part. Kaya nga kami magtatayo ng isang makerspace. Isa sa mga ibinunsod na malakihang pagbabago ng buong curriculum na ito ay ang umisip tayo ng mga iba pang anyo ng learning spaces, mga lugar kung saan aktibong makikilahok ang mag-aaral sa paglikha ng bagong karunungan batay sa mga disiplinang kanilang pinag-aaralan. Hindi sila magtatangkang gumawa ng pagbabago kung kailan sila gagraduate lang, kundi habang nag-aaral sila. Sabi nga nila, we are no longer educating them in terms of the future we envision. We are educating them for the future they envision for themselves. Kung tayo ay medyo may kakulangan sa pera at nakikita po natin na halos baka hindi natin kayang pagtapusin pa sa college yung ating mga bata. Ang DepEd po ay talagang nag-prepare sa inyo ng curriculum para sa ating lahat. Ito nga itong textbook track. Sapagkat nandito po kami sa relocation area. Siyempre, alam nila pinagdaanan nila na kahirapan sa buhay. Kaya minsan sila pa ang nagtatagumpay talaga yung mga nanggagaling dito sa mahirap na pamilya. Yung bahay po namin, kami po, since nandito po kami sa San Pedro, bata pa lang po ako, nangungupahan na po kami. Wala po kaming sariling bahay. Tapos, yung pambayad po ng bahay, madalas po, nahihirapan po kami mag-provide ng dati. Parang yung napoprovide lang po ng father ko is pang daily needs lang po namin. Yung fund po para sa pag-aaral ko is hindi na po sufficient. Siyempre po, medyo na-down po ako noon kasi buong akala ko po makakapag-college ako. Akala ko po may naipon po kami. Tapos, yun pala, wala po kaming sapat na pera para po makapag-college ako. Instead na mag-enroll po ako sa college, nag-enroll na lang po ako sa grade 11 for free po. Pili ko pong specialization is drafting technology po. Malaking tulong po talaga yung K-12 para po sa mga students na katulad ko na hindi afford na mag-college po. Kasi instead na nagbabayad ka po sa college nung first 2 years mo, sa K-12, binibigay po nila ng libre yung education na binibigay po nila ng first 2 years sa normal na college school po. Yung previous po kasi na curriculum, more on academic po siya. Unlike po ng K-12, tinututukan po yung skills. Nakakapili sila ng specialization nila, bali yung skill nila, so lalong nahahasa. Mga plans po, civil plans, architectural plans, electrical plans, tinuruan po nila kami lahat na gumawa nun. Like the way po ng isa talagang engineer. Noon talagang sabi niya, sir, parang mahirap. Sabi ko, hindi. Kung interesado lang kayo, matututo kayo. May sapat silang kaalaman
dahil nabigay na sa kanila dito sa senior high school lahat ng kailangan na pwede nilang matutunan para pagdating nila sa industriya, alam na nila at equip na sila ng mga skills. Part po ng K-12 program is yung career immersion po. Napunta po ako sa CLP Metal, isa po ang company ng metal fabrication. Malaking tulong ng industriya sa amin sapagkat nakakatulong sila dito sa pamamagitan ng actual training ay gaganapin doon sa industriya at yung mga theories and practices ay dito sa eskwelahan. Namumuhunan kami sa pamamagitan ng training. Plus of course, yung kakulangan dun sa hands-on, dun sa laboratory, yun naman ang ibinibigay ng industry. Hindi lang yung skills, kundi pati yung tamang pag-uugali sa trabaho. Lahat-lahat yun natutunan nila. Nung totoong trabaho na po talaga, na-boost na po yung confidence namin. Tsaka yung attitude po, na-develop din po. Kasi kailangan mo pong, syempre po, sa trabaho po, hindi ka po pwedeng yung tatamad-tamad, ganun po. Kasi po, work na po siya eh. Alam na niya yung mga dapat niyang gawin. Hindi katulad nung high school siya na easy lang. Pursige siya na matapos kung anong gusto niyang tapusin at sinimulan niya. Magandang source ng pool para sa mga skilled workers. Kasi after their OJT, pumipili na rin ako ng mga posibleng i-hire ko. Sa OJT pa lang, hinahangaan na sila ng company. Tsaka gusto silang i-absorb na. After po nung 300 hours po, yun po kasi yung required namin na OJT po. At inaccept po kami ng company. Binigyan po kami nila ng extension. And then, contract po, hanggang ma-regular na po kami dito sa company. Siyempre po, pressured po ako kasi yung sa engineering department po namin, may mga engineers po kami na mechanical engineering graduates po. Kapag tapos po sila, may degree po sila. Pero yung kung pag-uusapan po yung skills, masasabi ko po na mas na-apply po namin palagi yung skills namin. Pag-graduate po yung bata, sila po ay may mataas talaga ang kanilang tingin sa kanilang sarili sapagkat hindi lang po sila nakatapos ng high school, kundi meron pa silang hinahawakan na isang certificate. Nila ay marunong pala sa isang competency. Isa po sa job description ko po ay mag-design po ng mga makina. Ang machine po na to is pang dehair po ng baboy. Once na po sumalang po yung baboy dyan, yung mga balahibo niya, instead na manual na tatanggalin ng tao, sasalang na po siya sa machine, and then after nun, after several seconds po, wala na pong balahibo yung baboy. Sa design po ng CLP, kami po yung nag-a-adjust po dun sa budget po na binigay po ng customer. Unlike po sa mga equipment na nabibili abroad, aside from mahal siya, magbabudget ka po para sa shipment niya. So, dadagdag lang po siya dun sa expense ng customer. Proud na proud po ako, syempre sir. Kasi at a young age po, hindi po lahat ng 19-year-old ngayon kaya pong mag-design po ng machine. Kaya yun po yung sinabi sa akin ng superior ko na dapat maging proud ka kasi hindi lahat ng kaedad mo, kaya po yung ginagawa mo. Meron isang bata na galing sa mahirap, pero after a year or two na nagtrabaho sa akin, dahil mabilis naman matuto yung bata, parang nabigyan siya ng break o pagkakataon na iahon yung kabuhayan nila. Yung halos 50% po, ako na po yung shoulder nung expenses po namin. Aside from that po, may nakukuha na po akong benefits ng mga normal employee like yung SSS po, yung PhilHealth, yung Pag-ibig, meron na din po ako ng. Sabi niya, maghanap na tayo ng lupa binebenta dito kasi mura nga lang. Hulugan pa, monthly. Sabi ko, kaya mo maghulog ng gano'n, ng ganito. Oo daw, kaya niya. Nakikita namin at namomonitor namin kung ano na yung kalagayan nila sa buhay, which is talaga naman nakakatuwa. Pagbalik ng bata sa amin, kasabihin sa amin, ma'am, ang laki na ng sweldo ko sa kumpanya, mas malaki pa talaga dun sa sinusweldo ng mga pangkaraniwang empleyado. At yun po, para sa amin, yun na yung pinakamasarap na pakiramdam. Kaya kapag nakikipag-usap ako sa mga mag-aaral, syempre ang sasabihin nila, sir, medyo mataas o sobrang lalim. Naninibago sila sa anyo ng rigor na mayroon ang mga kursong ito. Pero sa totoo lang, pag pinansin mo sila, mabilis silang nag-a-adapt.
At para sa akin, isa ito sa mga malalaking success ng K-12 na mayroon pang mas matataas, mas malalaking bagay na kayang gawin ng mga mag-aaral natin, ibigay lang natin yung tamang konteksto ng mas malawak at mas pinalalim na anyo ng pag-aaral. Actually, napakaganda eh. Napakaganda dahil magkakaroon ng ng tulungan ng industry at saka schools. Kasi kung tutuusin po, napakaganda po ng program na in-implement ni President po natin. Kasi po, may options ka po eh. Pwede kang mag-aral, mag-continue po ng college, pwede kang mag-work, pwede kang mag-start ng sarili mong business. Kasi pag high school lang, wala silang diploma na talagang natapos na kahit gantong specialization nila. Ay, yung K-12 meron. Para sa akin, okay naman yun. Tulong sa may hirap yun. Naobserve ko na sa mga gumraduate ng yung first batch nila. Naobserve ko lahat sila may trabaho eh. Kung meron mang sinasabi sila na hindi handa, kasi may transition period eh. Hindi naman 100% perfect yun eh. May transition period, kaya unti-unti, mape-perfect natin yan eh. Investment yun sa mga bata. Pagdating ng panahon, kung itong mga estudyanteng to ay hindi makakapag-aral, pabigat sila sa gobyerno eh. Pero sila, kung ngayon nakakapag-aral sila ng maayos, so makakatulong sila sa gobyerno. Napakaganda pong simula nito. Dito pa lang makikita na nag-elevate po talaga yung educational status po ng bansa po natin. Kaya tingin ko po, isa po siyang factor para po maiangat din po yung economy ng bansa po natin. Ito ang pamahalaan na naglakas loob na banggain ang mga nagiging balakid sa pagsusulong natin ng mas makabuluhang anyo ng edukasyon para sa ating lahat. Uunahin ba natin ang mga pansarili nating agenda kumpara sa agenda ng isang bayan na nangangailangan ng mga pagbabago? Sana nandoon na noon pa. Sa totoo lang, mayroon ba namang makabuluhang pagbabago na hindi natin pinaghirapan? Ang K-12 ay bahagi ng mga pagbabagong ito na sa malawan at madali ay para rin naman sa bawat Pilipino.